Samantala, sa kaso ng pamamaril naman sa Kawit, Cavite nitong Biyernes, patong-patong na kaso ng pagpatay ang kinakarap ng kasabwat umano ng pangunahing sospek na si Ronald Bae na si John Paul Lopez. May live report si Ian Cruz. Ian? Yes, Jiggy, kahit napatay na nga ng mga pulis, kasama pa rin sa sinampahan ng patong-patong na reklamo si Ronald Bae alias Bossing at yung kanyang tauhan na si John Paul Lopez. Sila ang suspect sa pagpatay sa 7 residente at pagkasugat ng 11 iba pa sa barangay o dito sa barangay Tabunuan sa Kawit, Cavite noong Biyernes. Inihirap nga sa Cavite Prosecutor's Office si John Paul Lopez, ang 27 anyos sa tauhan ni Ronald Bae o Bossing, na siya umanong nagre-reload ng bala tuwing mauubusan ang kanyang amo. Reklamo nga 7 counts ng murder, 11 counts ng frustrated murder, 2 counts ng attempted murder, direct assault, at illegal possession of firearms ang isinampa laban kay Lopez at Bae na siya umanong namutok sa barangay Tabunuan noong Biyernes. At Jiggy, walang affidavit ang suspect nang iharap siya kanina, pero sa tulong ng isang PAW lawyer ay pumayag siyang magpa-inquest. Ipresenta rin ang Colt 45 na baril at yung magazine nito, pati na ang 2 lalagyang kahon ng bala. Jiggy, yung isang kahon ng bala ay naglalaman nga ng 50 rounds na bala. Ang mga pulis mula sa Kawit, Cavite na naka-enkwentro ni Bae ay dumating din sa nasabing inquest. Dumating din, Jiggy, yung mga saksi sa krimen, ang anak ni Irene Ponela sa si Jennifer bilang complainant, at pigil nga yung galit itong si Jennifer dahil sa nakita niya itong suspect na si Lopez. Si Ponelas ay pinagbabaril ng suspect sa malapit sa talipapa ng Tabunuan, at sa pareham nga natin kay Jennifer ay sinabi niyang isinakripisyo ng kanyang ina ang buhay nito upang makaligtas siya sa pamamaril ni Bae na batchmate pa man din daw ng kanyang ina sa high school. Si Rolando Santiago naman ay binaril, ngunit maswerte hindi tinamaan. Sakay daw siya noon ng isang sasakyan upang ihatid sa ospital ang hipag na si Maricel Pahal na kauna-unahang binaril ng suspect. Ayon naman na Jiggy sa kainuman ni Bae at Lopez na si Mang Federico Orig, wala naman daw itong nababanggit na may gagawing masama sa Tabunuan. At ayon niya kay Cavite Provincial Prosecutor Emmanuel Velasco, bagamat naging tauhan ng kanyang ama na si dating Governor Effie Velasco, itong ama at kapatid ni Bae ay hindi raw siya papa-inhibit sa kaso dahil wala naman daw conflict of interest. Maaari pa rin daw ikarga sa reklamo ang paglabag sa child abuse law. Ayon sa CIDG, positibo sina Bae at Lopez sa paggamit ng droga. May traces din ng gunpowder nitrate si Bae. Noong May 2011, isang kagawad ng Tabunuan umano ang pinatay at lumutang din daw ang pangalan ni Bae bilang isa sa pinaghihinalaan, pero walang naisang pangreklamo laban kay Bae tungkol dito. Nang makausap ng GMA News si Lopez, wala raw siyang alam na planong mamaril si Bossing at hindi raw niya kagustuhan ang nangyari. Wala naman siyang maisagot, Jiggy, nang tanungin natin siya kung bakit siya nagre-reload ng bala ng suspect. Jiggy? Maraming salamat, Ian Cruz.